Wala nang bakbakan pero patuloy namang iniinda ng mga evacuees sa Zamboanga City ang pagbaha sa ilang evacuation center. Dulot ng malakas na ulan. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? June, narito tayo ngayon sa Joaquin Enriquez Sports Complex. Ito yung pinakamalaking evacuation center para doon sa mga daan-daang libong kataong biktima ng kaguluhan sa Zamboanga City noon. At tapos naman yung kaguluhan doon, meron na naman silang panibagong pakikipaglaban na pinagdadaanan dahil nga walang patid na pag-uulan. Nitong nakalipas sa 24 oras ay bahana at hirap na ng sitwasyon dito sa sports complex na ito. Katulad niyan, si Tatay Nasser, meron siyang 8 anak, June, at yung kanyang tent ay pinasok na rin ng tubig. At yung kanyang pong anak ay inilipat nyo na po sa evacuation center. Yung mga anak nyo, mga bata pa, may nagkakasakit na po ba sa mga anak nyo, Mang Nasser? Meron na po nagkasakit. 3 silang nagkasakit. Pinadala ko dyan sa center. Opo. Pagkatapos yun, pinadala ko na doon sa school ng West. Doon ko sila pinasilong po. Opo, Tatay, paano po kayo nakatulog ngayong gabi? Tuloy-tuloy po yung pag-uulan dito at saka may tubig po dito. Nag-uupo lang ako, kaso lang hindi ako nakatulog hanggang ngayon. Wala pa kaming tulog. Nagbabantay lang po kami dito ng gamit ko kasi doon na silang mga anak ko sa eskwelahan. Okay, Mang Nasser, salamat po at ingat po kayo ha. At papakita lang natin June yung sitwasyon dito. And makikita mo yung kanilang tent, pinasok na nga ng tubig. Tapos talagang hindi sila makakilos yung mga anak nila. Inilipat na doon sa isang eskwelahan. Yung mga bata, ang mga naiwan dito karamihan, yung mga tatay, yung mga nanay. Pero ganun pa rin doon din sa school na yun medyo baha pa rin ang sitwasyon. Yung mga tent na yan, makikita mo, yung iba, ginawa na nilang patungan o pangdagdag sa pen yung mga tent nila para sila nga ay kahit paano ay hindi mabasa. Yung iba, pilit na kinukumpuni yung kanilang mga tent. At lalabas tayo dito sa stadium, kagaya nga na nabanggit ko ako, dito nga kasi mga 30% siguro ng stadium ay binaha, pero meron pa rin naman nananatiling tuyo. Pero ang problema, ang mga natitirang tuyo, itong mga kahabaan at itong gilid, baha pa rin talaga. Katulad nung makikita mo yung lalaking yan, yung mayroong itim na supot, ayan, inaayos na lang niya yung kanyang tent. Pinasok na rin ng tubig at putik yung kanyang loob ng tirahan. Makikita mo dyan, meron pang baby na nasa loob. At tingnan natin kung ano. Ayan, pinapakain niya kanyang baby pero I'm pretty sure nabasa rin sila at nahirapan din yan. Nanay, bakit hindi po kayo lumipat doon? Ba't di po kayo lumipat doon para sa anak nyo? O wala pa raw... Basang-basa na rin daw yung damit nila kaya hindi sila makalipat at wala... Okay, so hindi po kayo makalipat doon, Nanay. Bakit to? Kasi yung mga anak wala ng damit tapos walang paglaban, marumi yung CR. Bakit po yung sanggol hindi nyo po ilipat doon sa eskwelahan? Pag magpunta rin kami doon sa eskwelahan, may may lugar din kami, kaya lang naglaba lang muna kami dito. Okay, so yung mga sanggol po nababasa na? Hindi din, kasi nandyan din kami sa loob. Pag gabi, punta rin kami doon. Paano po kayo natutulog? Paano po kayo kumbaga nakaka-survive dito? Hindi, kasi kagabi doon man kami, tapos pumunta kami dito, marami naman kami damit, okay. Basang-basa na, nilaban namin. Giniginaw na po Oo, kasi naging ako doon ng damit, hindi kami bibigyan. Magpila pa kasi kami. Yung mga anak ko basang-basa na lahat po. Yun ang kinaiyak ko. Magpila-pila pa sila. Tapos sabi ko, magbigay na lang kayo ng gamit at saka pagkain. Bali, doble na po. Ano po yung hinihiling nyo, Nanay? Bakit po Gamit kayo... para sa mga anak ko. Kasi tingnan mo, basa na lahat ang gamit ng mga anak ko. Tapos wala pa kaming sampayan. Inisip niyo po yung anak niyo, Oo, Nanay? kasi yung anak ko, 4 months pa lang yun. Okay po, Nanay. Sige po, ano po pangalan niyo, Ma'am? Asawa ko na lang pang nagpila doon, nagingin ng damit. Sabi ko, wag na muna yung pagkain damit na lang para ng mga anak, makapalit na ng Ilan damit. po ba yung anak niyo, Ma'am? 6 po. 6 po yung anak niyo. Lalaki po lahat. Okay, Ma'am. Tika saan barangay po kayo? Catalina po. Sa Catalina, hindi pa rin kayo pwedeng umuwi doon, no? Hindi, sunog na po Okay. talaga. O, sige po, itong balitang ipapatid natin kay Ma'am. Sabi kasi ano po pangalan ninyo? Sinaida po, Ma'am Sangkula. Sinaida. Okay po, ingat po kayo, Ma'am. Sabi po ng DSWD, June, sila ay gagawa na ng mga bank houses dito mismo sa evacuation center. Mga 50 bank houses yan, gagawin nila in the next few months. O sa lalong madaling panahon, ibig sabihin hindi na yung mga tent na yan, at ito yung yari sa kahoy at mas matibay. Doon daw ilalagay yung katumbas ng 1,000 pamilya. Pero problema pa rin talaga kung saan ilalagay yung 4,000 pang natitirang families. At ayun ang hahanapan daw nila ng titirhan sa lalong madaling panahon. At makikita mo, ito nga,
at least na nakita lang natin yung big picture ng sitwasyon nila dito. May mga bata naglalaro pa rin kahit sa kabila ng kanilang pinagdadaanan. Siguro nakahanap na lang sila ng kahit paano ma-enjoy yung ulan, yung mga bata, pero talaga ang iniisip ng mga magulang dito yung sitwasyon ng kanilang mga anak. June? JP, kung hindi ako nagkakamali, yung area mo niya, yan yung pinakamalaking evacuation center sa city proper. Kaya we can only imagine kung gaano kalaking problema ang nililikha nito sa mga evacuees na nung una ay naging apektado ng barilan dyan sa Zamboanga City, JP. Ako, sobra, Jun. Alam mo, sinasabi nila, nakaligtas mga naman daw sila dun sa digmaan, pero kumbaga parang na rin daw silang halos unti-unting pinapatay kasi yung kanilang mga pamilya talagang basang-basa. Makita mo, wala na sila natirang gamit. Alam nilang wala na silang uuwi ang bahay. Wala na talaga natira sa buhay nila after nung kaguluhan doon. And yet, here they are again experiencing these things. And pinapangako naman ng gobyerno, hindi daw nila papabayaan. In fact, kanina, nagpunta rito personal si DSWD Secretary Dinka Soliman. Personal niya nakita yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito at nangako siya, nagagawa raw ang paraan at ang gobyerno sa lalong madaling panahon, pero mukhang hindi pa natin yan makikita in the next few days dahil wala naman tayong, hindi naman may tatayo agad dito yung mga bank houses at mukhang magpapatuloy pa yung pag-uulan dito dahil according sa mga taga Zamboanga City o sa official na Zamboanga City, October daw talaga yung kadalasang rainy season sa bahaging ito ng Mindanao. June? At saka JP, sa pagkakaalam ko ng mga magkakasama pa tayo dyan sa lungsod ng Zamboanga, problema na yung mga nagkakasakit ng mga evacuees dyan sa area mo na yan. Wala pang ulan na yun, ano? Pero ngayon, lalo na ngayong ang napakasama ng panahon, ano pa kaya ang pwedeng mangyari sa mga evacuees na andyan? Oo. Nako, June, kahapon meron tayong nakita na nilalagay na tama yung banggit mo. Kasi nung nandito nga kayo noon, mainit yung panahon noon. Ngayon naman, tag-ulan yung pinagdaraanan nila. Kahapon may nakita tayo na lalaking nilagay sa stretcher, sa ambulansya, at inaapoy ng lagnat. Yan, makita lang natin siguro para makita lang ng ating mga kababayan yung habang siguro ating mga kababayan sa Maynila ay maayos naman ang kalagayan ng karamihan doon. Ito po yung kalagayan ng ating mga kababayan dito. Siguro tingnan lang natin yung stadium na yan, yung sa bleachers. Nandun pa rin sila hanggang sa mga oras na ito. Kompleto naman yung supply ng pagkain, may tubig naman. Kaya talaga pinaka-primary concern is yung health at yung mga nagkakasakit. Marami nang may sipon. Nandito naman yung DOH. Nandito rin naman yung mga tiga DSWD, pero I don't think enough yun para sa inaasahan na pagdagdag pa ng mga magkakasakit. Makikita mo naman nababasa pa sila hanggang sa mga oras na ito. June? Napakagrabing domolwami itong nangyayari sa lungsod ng Zamboanga. Ipagdasal po natin ang mga taga Zamboanga at maraming salamat sa iyo, JP Soriano.